Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Unsung hero ng Barangay Ginebra, kaya nila nakuha ang panalo. Ang dahilan kung bakit nailabas na ni RJ Abarrientos ang kanyang tunay na laro. Sa nakalipas nga na debut game ng Barangay Ginebra kontra Rain or Shine ni Last of Painters, ay hindi nga naging maganda yung performance nitong si RJ Abarrientos, kung saan nakapagtala lang ito ng 2 points dahil sa kanyang 15 attempts, isang field goal lang ang nagawa niyang maipasok. Pero matapos niyan ay agad niyang nakabawi ang nasabing rookie kontra San Miguel Beermen, kung saan nagtala nga ito ng 13 points at 3 assists. Majority sa 13 points na yan nitong si RJ Abarrientos ay galing sa 3-point area. At isang magandang sign nga yan para sa kupunan ni Coach Tim Cone dahil nagsisimula ng lumabas yung laro ng kanyang rookie. Ayon nga mismo kay RJ Abarrientos, ayan nga raw yung first time na nakapaglaro siya sa Araneta. Dahil yung first year niya nga raw sa FEU ay bubble season sa MOA bago ito lumipad pa Korea. Nakakapunta daw siya ng Araneta pero nanonood lang. Pero yung pinaka first game niya nga raw sa nasabing venue ay kontra San Miguel Beermen. Natanong rin itong si RJ Abarrientos patungkol sa kanyang bounce back game. Hindi na nga daw siya masyadong nag-isip. Gusto niya lang daw makatulong sa team na makuha yung kanilang unang panalo. Napakalaking impact nga raw sa kanila, lalong-lalo na sa kanya na nakuha nila ang panalo dahil galing nga daw siya sa bad game. At very happy nga raw itong si RJ Abarrientos na nagawa niyang matulungan ang kanyang kupunan. Nagpasalamat rin itong si RJ Abarrientos sa Ginebra coaching staff at kanyang mga teammates, lalong-lalo na sa kanyang kuya na si LA Tenorio na nag-giveaway sa kanya na gawin ang trabaho as a point guard. Si Coach Olsen Racela nga raw yung isa sa nag-motivate sa kanya na tumira lang ng tumira. Gawin lang yung part niya sa team at ipakita yung kanyang laro. Napansin nga raw sa kanya ni Coach Olsen na masyado siyang nag-iisip na naging resulta ng kanyang bad game kontra Rain or Shine ni Last of Painters. Kaya naman binibigyang credit nga nitong si RJ Abarrientos ang Ginebra coaching staff at si Coach Olsen Racela na pinaka nag-motivate sa kanya. Isa rin sa pinasalamatan nitong si RJ Abarrientos ay ito talagang si LA Tenorio. Dahil si LA daw talaga yung nagbibigay sa kanya ng tips sa sideline para mas maging effective yung kanilang triangle offense. Kaya naman, very thankful at grateful nga raw itong si RJ Abarrientos sa veteranong si LA Tenorio. Para sa akin mga chong ay passing the torch na talaga yung nangyayari. Ipinapasa na ni LA Tenorio yung kanyang mga knowledge dito kay RJ Abarrientos. Ang kagandahan pa ay kahit napakahusay na gwardya nitong si RJ Abarrientos ay talagang nakikinig siya sa mga veterano, lalong-lalo na kay LA Tenorio dahil marami talaga siyang matututunan sa nasabing gwardya. At agad nga yang nag-reflect kontra San Miguel Beermen kung saan maganda na yung kanyang ipinakitang performance. Para sa akin mga chong ay pasilip pa lang yung nakita nating magandang inilaro nitong si RJ Abarrientos. Dahil kung titingnan nating mabuti ay sa first quarter lang nakapagpakita ng magandang performance itong si RJ Abarrientos. Kinakailangan niya ngang maging consistent sa simula hanggang dulo at yan yung kinakailangan niyang i-work out. Kung si RJ Abarrientos ay nailabas na ang kanyang laro, unsung hero ng Barangay Ginebra, kaya nila nakuha ang panalo. Sa nakalipas nga na laro ng Barangay Ginebra kontra San Miguel Beermen ay ito ngang si Justin Brownlee ang pinakabumuhat sa kanilang kupunan, kung saan nagtala nga ito ng kanyang panibagong career high na 51 big points. Grabe nga yung ipinakitang performance nitong si Justin Brownlee. Pero meron ngang isang player, ang Barangay Ginebra, na napakalaki ng nagawa kontra San Miguel Beermen. Yan ay itong si Japet Aguilar. Bukod kay Justin Brownlee
ay si Japet nga mga chong, yung may pinakamagandang performance sa Barangay Ginebra kung saan nagtala nga ito ng 21 points. Grabe nga yung trabahong ginagampanan nitong si Japet Aguilar sa kanyang bagong role sa kanyang kupunan. Dahil sa pagkawala ni Christian Stan Hardinger ay naiwan nga ang lahat ng trabaho na yan kay Japet at mukhang nagagampanan naman ito yung kanyang bagong role. Dahil siya nga yung pinaka-consistent sa Barangay Ginebra. Dahil kontra Rain or Shine Elasto Painters ay nakapagtala ito ng 20 points at naipagpatuloy niya yan kontra San Miguel Beermen. Actually, si Japet Aguilar nga mga chong ang masasabi nating bumuhay sa Barangay Ginebra. Dahil mula first to fourth quarter ay maganda yung kanyang ipinakitang laro. Nandoon yung kanyang opensa at hindi rin matatawaran yung kanyang pagdepensa kay Junmar Fajardo. Sa dulo lang talaga nag-take over itong si Justin Brownlee at hindi nga magagawa ni JB yung kanyang career high na 51 big points nang dahil kay Japet Aguilar. Si Japet ang pumukpok mula first hanggang kalahati ng fourth quarter. At dyan na nga bumanat si Justin Brownlee. Kaya naman, bukod kay JB, ay deserve rin nitong si Japet Aguilar ng recognition sa pagkakapanalo ng Barangay Ginebra. Dahil napakalaki nga ng kanyang naging role at naiambag sa kanilang pagkakapanalo. At naniniwala nga ako mga chong na ito yung breakout season para kay Japet Aguilar. Napakalaking role at minuto nga ang binibigay sa kanya ni Coach Tim Cone. At kung may papanatili nga nito ang kanyang consistent 20 points per game ay hindi malabo na makakuha na siya ng BPC o isang MVP award.